kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami, kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gawa ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng mga matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubo kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel.
Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas." Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. Wika ng eskriba, totoo ang sinabi niyo, iisa ang Diyos. At wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit pa na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilan sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong Biyernes na lumalakbay tayo sa kapanahunan ng Kwaresma, binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya, maraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang salita ng Diyos sa Biyernes na ito, pagbabalik loob
pagmamahal, pagbabalik loob. Mula sa ating unang pagbasa, aklat ni Hosea. Si Hosea, lalaki, mensahero ng Diyos, propeta ng Panginoon. Meron siyang asawa, ang pangalan si Gomer. Si Gomer, tinuturing na masamang babae, ang babaeng mababang lipad. Minahal na siya ni Hosea. Handang magsimula ulit tayo. Iwanan mo na ang iyong nakaraan. Magbagong buhay na tayo. Disenteng pamumuhay. Mamahalin kita. Aarugain ko ang ating magiging mga anak. Ano ginawa ni Gomer? Hindi pa rin niya maiwanan ang mga maraming lalaki sa buhay niya. Pinili pa rin niya ang hila ng laman, ang alindog ng mundo. Kung yung lalaki may kataga, hindi na gaano ginagamit. Yung lalaki, kung maraming babae, babaero. Pero hindi naman madalas yung babae, yung nanlalalaki. At may kataga na tinatawag. Yun sa lalaking, yun, ang tawag, natutunan ko, natorotot. Natorotot. Ewan ko kung uso pa yung kataga niyan. Natorotot si Hosea. Sabi ng Panginoon sa kanya, Hosea, ganyan din ginawa sa akin ng aking bayan. Minahal ko, inaruga ko, ibinigay ko na ang lahat. Anong ginawa nila? Hinabol ang ibang mga Diyos-Diyosan. Natorotot ang Diyos. Tinorotot natin, kung naintindihan yung kataga. Hindi tayo naging tapat. Pinili natin ang alindog, ang tukso, ang hila ng laman. Kinalimutan natin, pinagpalit natin ng Diyos. Kahit na ba tayong napakasama, hindi nawawala ang kanyang handog, ang kanyang alok. Magbalik loob tayo. Ganyang kabait ang Diyos. Winalang hiya natin, nilapastangan natin, niyurakan natin, pero may mabait tayong Diyos na naghihintay. Pagbabalik loob. Para sa atin yan, ako, ikaw, tayo mga makasalanan. Mensahe ng Kwaresma. Dumako po ako sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pagmamahal. Mahalin ang Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, at buong mong lakas, at ibigin ng kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Bakit natin? Kailangan pa ba tayong utusan? Hoy, gawin mo yan. Ang pagmamahal ay dapat hindi utos, sapagkat
nauna tayong minahal ng Diyos. Siya ang bumuhos ng kanyang puso at damdamin, emosyon para sa atin. Tayo naman, ano? Parang hindi natin alam kung gaano kahalaga itong ibinibigay sa atin ng libre. Mahalin ang Diyos. Yung lumapit sa Kanya, bihira kasi makaunawa. Sabi sa Kanya, inulit, totoo, Guro, ang sinabi mo, mahalin ang Diyos ng buo mong nilalang at tumulong sa kapwa. Yan ang pinakamalaga kaysa magbigay ng kontribusyon, donasyon, maghandog ng may insenso pa, mga seremonya, mga ritual, mga panlabas, mga kaek-ekan. Paano ba ang pagmamahal natin? Alam ng Diyos, payo lamang, malikhain kang pananatili sa pag-ibig. Una, panahon. Ibibigay mo yung panahon. Ibubuhos mo yung panahon. May iba, anong oras na ba? Ha? Haba-haba naman sinasabi ni Father, ang pabirang sermon yan. May gagawin pa ako. Yan. Yan. Na nakatingin na. Nandito ka ba para, may obligasyon ko? Obligasyon ka? Di tapos na. Nagmisa ako? Di tapos na. Pagmamahal ba yan? Yan ginawa ko na yung tungkulin sa'yo. Ano pa gusto mo? Pagmamahal ba yan? Niluto kita. Tapos na. Pagmamahal ba yan? Pagmamahal ba yan? Ang pagmamahal, alam ng Diyos yan Nababasa ng Diyos ang puso mo at nakikita sa mata mo, nakikita sa mukha mo, nakikita sa disposisyon mo. Kung nagmamahal ka, ibinibigay mo. Sabi nga buo mong pagkatao, puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. 100, 200, 300, kulang yung mga numero niyan, percent. At isa pang katangian, alam mo naman kung di na kayo nagmamahalan, di ba? Wala nang oras sa iyo, matabang na, mapakla na, nagbago na. Yung ngiti, makikita ko yun bagay naka-face mask tayo. O yung kislap sa mata. Ganon. Meron ba tayo nun? Mga kapatid, panahon, kislap sa mata, at ngiti sa ating pisngi. Gumagawa po tayo. Gumaganda tayo. Tuwing ang ating mukha, ang ating disposisyon ay ganun. Totoo, Panginoon. Totoo. Yan ang sabi. Hindi ka nalalayo. Gaano kalayo ba tayo o gaano kalapit tayo sa damdamin ng Panginoon? Suriin po natin yun, Ulitin ko po. Pagbabalik loob. Pagmamahal. Salamat po sa pakikinig, Magtulungan po tayo sa isa't isa. Dumadami na po yung kaso ng coronavirus. Patuloy po yung ating taimtim na dasal. Sa tulong ni Maria at ni San Jose at mga santong gumagabay tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque, nawa ang ating pagmamahal ay wagas, dalisay, inosente, matamis, kaaya-aya, kalugod-lugod, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Tugon po natin, Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hangganan, katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal ayon sa iyong hapag. Kami nag-aalay, alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo, upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito, at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamauwain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababati? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik
ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan sa Kristo kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinugutan at mga ballpen na inyong ginamit. At pagkatapos, pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan. At hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan at panatilihin natin ang physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Penso Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon po ay Biyernes ng Kwaresma, tuwing dinadasal po yung panalangin kay Kristong nakapako sa krus, binibigyan po tayo ng inang simbahan ng isang indulhensyang plenarya. Magsiluhod po tayo at tingnan po natin si Jesus sa krusipyo.
Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan, at ako'y dumadalangin at nakikiusap na may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kung madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasalob ng iyong 5 mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus na butihin, mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Magsitayo po ang lahat. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyo hanggang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladalan nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Gaya ng sinabi ko, nasa 3 araw po tayo ng pagnonobinaryo kay San Jose. Kagabi, nandun po tayo sa Sanctuario de San Jose sa Green Hills, Mandaluyong. Mamaya po, Quiapo Church Facebook, cross-post po natin. Nasa St. Joseph Parish po tayo sa Cloverleaf, Balintawak, alas 6 ng gabi. Samahan niyo po kami. At patuloy po, tayo na po ang pumupunta kahapon sa mga katutubo, indigenous people. At gayon din, bukas din, tayo na po naghahatid ng yung ayuda. Tuwing linggo, yung mga street dweller dyan kasama ng ating mga kabataan, ibinibigay po natin, may distribution po ng inyong ayuda. Maraming salamat po sa inyong cash contribution. Kahapon po, 4 packs, 3-in-1 Nescafe, 1 plastic bag, assorted toys, laruan para sa mga bata, 17 pieces assorted canned goods, 1 pack spaghetti, 100 pieces instant noodles, 100 pieces Monay bread, 2 sacks of rice, 25 kilos each, 2 boxes noodles, 5 bags macaroni, 1 box corned beef, 1 sack of rice, 50 kilos. Salamat po sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati